Sa iba pang balita, kinuwestiyon naman sa Kamara ang tila mabagal na usad ng kaso kaugnay ng driver ng isang SUV na nahuling nag-counterflow sa EDSA busway. Makalipas kasi ang 2 linggo, hindi pa rin napapanagot sa batas ang 38 anyos na motorista na hinatid lang umano pabalik sa kanyang kondo matapos ang insidente. Ang balitang yan tinutukan ni Kyle Bulias. 2 linggo makalipas ang pag-counterflow nitong sasakyan sa northbound lane ng Guadalupe EDSA Busway Station noong 28 ng Hulyo, hindi pa rin nakakasuhan ang driver nito na napag-alamang nagmamaneho ng lasing. Sa kasalukuyan, bukod sa show cause order ng LTO, tanging mga ticket at penalties lamang para sa reckless driving at pagdaan sa EDSA Busway ang natanggap ng 38 anyos na driver na si Christopher Judlim de Vera. Ayon sa chairman ng House Committee on Transportation na si Congressman Romeo Acop, kinuwestiyon na sa Kamara ang ginawa ng tauhan ng SAIC dahil imbes na dalhin si De Vera sa presinto, inihatid lamang ito pauwi sa kanyang kondo sa BGC. But tinanong namin, bakit hindi nyo tinikitan for DUI or driving under the influence of alcohol? Yun ang, hindi nila ngayon may paliwanag sa amin, nagtuturuan na sila. Ayon pa kay Acop, inamin mismo ng tauhan ng DOTR na inutusan nito ang 2 tauhan ng Philippine Coast Guard para ihatid si De Vera bilang pagmamalasakit umano dahil baka madisgrasya pa ito dulot ng kanyang kalasingan. Kaiba ito sa ikinuwento sa DZRH ng Executive Assistant ni Transportation Secretary Jaime Bautista na si Jonathan Hesmundo dahil ayon sa kanya hindi taga Coast Guard ang naghatid pa uwi kay De Vera. Yun hong isang enforcer ng SAIC at sinamahan siya ng isang taga MMDA. Dahil ang mga enforcer po ay sinabing mukhang hindi ito kakayaning magmaneho at tinulungan nga nilang makauwi doon sa kondo niya sa BGC. Enforcer ng SAIC, ibig sabihin Coast Guard po ba ito? Hindi po. Iba yung Coast Guard, iba yung SAIC. Opo. Ano po yun? Civilian po? Yung civilian personnel ng SAIC yung nagmaneho? Yes po. Opo. Hindi ho taga Coast Guard. Samantala, pareho namang kinumpirma ni Acop at Hesmundo na walang kamag-anak o koneksyon si De Vera sa sino mang matataas na opisyal sa naturang ahensya. Pero ayon kay Acop, ipinag-utos na niya sa DOTR na magsagawa ng masusing investigasyon para alamin kung magkakaroon pa ng legislative inquiry ukol dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.